Ito nga yung reality ng isang seaman's wife na kapag nga wala si mister sa bahay, eh syempre ikaw lahat magko-cover at ikaw lahat ang mag-aasikaso ng lahat ng bagay, anak baka. 10:30 na nga nung umaga mga mare, ipapa-enroll ko nga sana yung anak kong si Kenji. Ay naputokan naman kami ng gulong sa likod kaya nga tinulak ko. Ay, Diyos ko. Pinakalago ko pa mo at pinakabango mga mare, mangangamoy araw naman ako, anak syuta. Di ko nga napansin mga mare, pumutok na pala yung sealant sa likod ng gulong ko, ay no ko. Kaya pala gumegewang-gewang kami ng anak ko nung nagdadrive ako, anak baka. 4 na kanto nga yung layo nung pagawaan ng motor mga mare mula nga sa bahay namin. Kaya nga wala akong choice kahit 10:30 ng umaga, tinulak ko siya dito para nga magawa yung gulong. Kaya naman pala ako ginawang strong independent woman ni Lord, ay dahil nga sa mga ganitong pagkakataon mga mare, para nga magamit ko rin yung malalaki kong braso, anak baka. Marami nga nagtatanong ko paano ko nga raw na ma-manage yung time ko, ay no ko. Pag nasa sitwasyon ka na pala, magagawa mo na lahat kahit wala kang choice, anak baka. Iwan na nga muna namin yung motor mga mare dahil medyo matagal-tagal nga siyang palitan ng sealant at lilinisan pa nga raw siya. Kaya nga sumakay na lang kami ng tricycle para nga makarating sa school. Dating nga namin sa school ay wala nga kami nakitang mga estudyante mga mare dahil for the transfer nga raw yung mga mag-e-enroll ngayong Biyernes. Kaya nga no ko, napagod lang kami talaga. At para hindi naman masayang yung lakad namin mga mare, dinaanan ko na nga rin tong result ko ng mga lab test dahil nagpapa-check up nga ako every 3 months. Alam nyo na, takot mamatay. Chares! Hanggat maaari nga mga mare dahil sobrang init ng panahon ngayon, nilalakad ko na nga lahat ng sabay-sabay para na nga hindi pabalik-balik dahil alam nyo na, trentahin na, marami na sumasakit sa tagiliran at katawan ko, anak baka. Nagpabili nga rin ng donut si Kenji mga mare at after nga noon, dumaan na kami dito sa may pagawaan ng motor dahil okay naman na siya, nagbayad lang ako ng 490 pesos, tsaka na nga kami umuwi ng bahay. Alam nyo mga mare, kahit nga wala si mister, ay ginagawa ko rin talaga yung best ko para nga mapasaya rin yung mga anak ko kahit papano dahil kami-kami nga lang yung magkakasama dito. Minsan mga mare, nararanasan ko rin naman yung pagod, nai-stress din ako dahil nga sa workload sa trabaho namin. At syempre, yung mga gawain nga sa bahay, na ako rin naman yung gagawa, kaya nga wala tayong choice kundi lumaban sa buhay, anak baka. Tapos syempre mga mare, 9 months ka pang walang bembang, hindi ka may stress, anak syuta. Chares! Kaya nga madalas mga mare, kung makikita nyo nga sa mga vlog ko, ay mahilig talaga akong magluto dahil dito ko na lang talaga dinadala yung oras ko para nga mawala yung stress ko, ganun. Dahil pag nabubusog ako, ay no ko, sumasaya rin naman yung puso ko. Napaka OA. Biruin nyo, no? Tayong mga nanay, mga mare, nagagawa nga natin lahat, biruin nyo. Pinagawa ko nga yung motor, naglakad lang kami. Tapos ngayon, pag uwi ko nga, nagluto ko ng makakain namin. Tapos after nga namin kumain ito, maghuhugas naman ako ng mga plato. Partida nga mga mare, wala pang ang tulog yan dahil nga kakaot ko lang sa trabaho at puyat na puyat pa nga ako. Pero tignan nyo naman yung itsura ng mare nyo, fresh na fresh. Chares! Sabi ko nga kay mister, mga mare, ay no ko, muli na ka dahil malapit na yung pasokan. Ay no ko, hindi ko alam kung paano ko hahatiin yung katawan ko pag nagpasokan na naman next month, anak syuta. So yun nga mga mare, half day ko pa nga lang nakaganapan sa buhay-buhay namin yan. Eh paano pa kaya pag nag-whole day ako, ay no ko, baka hindi nyo na ako makita. Hanggang dito na lang muna yung aking chika sa inyo for today's video mga mare. Sa susunod na vlog ko na lang kayo chichikain ulit. Maraming salamat sa pananood.